Ang ating ebanghelyo ngayon, Miyerkules, Pebrero 11, kapistahan ng Our Lady of Lourdes at World Day of the Sick, ay galing kay San Marcos, chapter 7, verse 14 to 23. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi magiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang mga may pandinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. "Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa?" tanong ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi magiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig, sapagkat hindi naman yon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi." Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso, at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay galing kay Brother Christian Costuna ng Hand of the Sower Catholic Community. Manatili sa pagka-Kristiyano. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa Kanya. Maraming mga aral ang naituro na ng ating simbahan at ng ating mga pamilya upang maging maayos ang ating pagkatao at upang mapalapit tayo sa Diyos. Ang isa dito ay magpaka-Kristiyano. Ang pagpapaka-Kristiyano para sa akin ay pagiging magalang, mapagpakumbaba, at karunungang rumirespeto sa kapwa at sa ating pamumuhay. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang pagiging Kristiyano natin ay nababawasan. Suriin natin ang ating sarili sa dalawang aspeto kung saan pwedeng nababawasan ang ating pagkakristyano sa panahong ito. Una, ang ating pananalita. Salita ba ng pagmamahal o pagmumura ang lumalabas sa ating mga bibig? Ang ating mga salita ba ay nakakatulong o nakakasakit at nakakawasak ng pagkatao ng iba? Pangalawa, sa ating mga ginagawa o aksyon. Panlalamang at pansariling interes lamang ba ang ating inaatupag o iniisip natin ang kapakanan o ikabubuti ng iba? Ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon na ang dumudungi sa ating pagkatao ay ang lumalabas sa ating puso, sa ating pananalita at sa ating gawa. Naway, isa itong maging hamon sa ating lahat na kahit mahirap magpaka-Kristiyano sa mundong ito, pag sumikapan nating maging malinis sa ating mga pananalita at gawa. At higit na panatilihin na ang ating puso ay maging dalisay sa pamagitan ng pagdarasal at pagmamahal sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, tulungan po ninyo akong linisin ang aking puso at matutong magmahal gaya ng pagmamahal mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.